Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi mano sa mundo ng social media. Tila nainis na nga si Vice President Sara Duterte at tila hindi nga ito nakikipagplastikan kay Romualdez na ito dahil talagang harap-harapan ngang hinambalos ng kahihiyan si Romualdez. Dahil nga kung makikita natin ay talagang sobra naman na talaga ang ginagawa ng mga tambalos-los na ito sa paninira kay VP Sara Duterte. Dahil kung titignan natin mga kaibigan ay talagang planado nga lahat ang kanilang ginagawa. Dahil mga kaibigan, kung babalikan natin at pag-aaralan natin ang confidential fund nga ni VP Sara Duterte na hiningi mismo sa Office of the Vice President at pinirmahan naman ito ni PBBM. Kaya naman talagang nakapagtataka bakit ito ang ginagamit nila at sinasabi nila na illegal ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kung illegal ang kanyang ginawa, ay dapat dikdikin itong si Kuting ng Norte na ito dahil kung hindi nga ito talaga dinidikdik ang Kuting ng Norte na ito ay tila malaki at talagang sabuatan nga nila Romualdez, ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte ang ginawa nila kay VP Sara Duterte na talagang ito ang ginagamit para ma-impeachment. Kaya nila pinipilit na ma-impeachment si VP Sara Duterte dahil pag nangyari nga ito mga kaibigan ay hindi na siya pwedeng tumakbo sa politika. Dito nga natin makikita na talagang aasikasuhin nga nila at tatrabahuin na nila ang kanilang mga kalaban para sila ay maghahari-harian dito sa bansang Pilipinas. Kaya naman dapat natin ipakita ang suporta kay VP Sara Duterte dahil magkakaroon nga talaga ng malawakang kodita kung natuloy ma-impeachment si VP Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dahil sa impeachment, confidential funds, ito, panoorin nyo itong video na ito, pagbalik ng Pangulong Marcos galing sa Amerika. Usap-usapan sa social media ang tila hindi pagpansin ni Vice President Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez na kasamang nagbalik bansa ni Pangulong Marcos mula Amerika. Nang dumating si Pangulong Marcos mula Amerika kagabi, isa sa mga sumalubong sa kanyang delegasyon si Vice President Sara Duterte, kasama ng Pangulo ang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Ang tila pagdedma ni Duterte kay Romualdez pinag-usapan sa social media. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mag-comment. Parang sinabi dinedma nyo daw Wala akong nakita. Hinihinga namin ng reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Ano masabi nyo? Ang laki-laki ng katawan ni Speaker Romualdez. Dumaan ang VP Sara. Kung panoorin natin yung buong pangyari, halos lahat kinakamayan ni VP Sara. Pagdating sa kay Speaker, dinaanan lang. Tapos sabi niya, hindi ko nakita. So ano? Hindi niya nakita o sinadya? Okay, kung ako ang inyong tatanungin, sinadya. Wala na naman, uminit na naman ang dugo ni VP Sara, itong speaker na ito na... Ito kasi, ito, kwento ni VP Sara, statement niya sa media. Nung pumunta si Pangulong Marcos sa Amerika, kinausap mismo ni VP Sara at Senator Amy itong Pangulo tungkol nga sa plano na i-impeach si VP Sara. At ang sagot ng Pangulo, yes, I know it. Alam ng Pangulo ang plano ng lower house na mag-initiate sila ng impeachment. So, kung ikaw, si VP Sara, anong pakiramdam mo? Nga i-impeach ka ng
Akala mo, nagkabati na kayo eh. Maganda na ang relasyon. Yung pala, tratraidorin ka na naman, i-impeach ka na naman. So, yon ang nakita kong dahilan. Ipinakita lang ni BP Sara na hindi siya plastic na tao. Kung galit, ay galit talaga. Kung kaibigan, kaibigan. To me, that's good. So, kung tayo si Speaker Martin Romualdez, dadaanan ka lang ng Vice President sa harapan mo, lahat kinamayan, ikaw ang hindi. Anong pakiramdam mo? I'm sure na nagalit din o napaya, I don't know. Basta, hindi magandang dating kay kaya hanggang ngayon, wala siyang comment kung ano. So, lalong uminit na yung labanan nitong dalawa. Kaya sabi ko nga, laban, bati, laban. Ang tanong, magkakabati pa kaya? Yan ang mahirap sagutin. Although, mas maganda sana kung magkabati, di ba? Kasi malayo pa ang politika eh. 2028 pa. May maalala kong verse sa Bible, how pleasant, how good, and pleasant it is when brothers, sisters, dwell together in unity. Tingnan nyo sa isang pamilya, pag may away, either, lalo na magsimula ang away, nanay-tatay, pag nag-aawayan, ako, apektado ang lahat. Kawawa ang mga bata pag hindi maganda ang relasyon ng nanay at tatay. O kaya pwede rin yung nanay at anak. Ang kagustuhan po ng Diyos sa pamilya is unity talaga. Nagkakaisa. So, kumusta ang unity? Buo pa kaya? Sinasabi ni Senator Amy, buo pa. Kaya lang, ayun na, may kaya lang. As far as relationship ni PBBM at BP Sara is concerned, okay pa yan. Wala akong nakikitang problema. Ang problema, ito nang nakapalibot sa kanila. Kagaya nitong si Speaker of the House. Mga congressman ngayon na grabe, yung mga resolution na ipinapasa. Unang resolution na ipinasa, yung 1393 ba yun? Yung resolution ng 3 Makabayan Black members. Hinihikayat ang Philippine government para papasukin ang ICC. That was a month ago. So, understandable yun para sa akin dahil Makabayan Black yun eh. Talagang gusto nilang maghiganti sa mga Duterte. But lately, November 20, meron na namang panibagong House resolution authored by a well-meaning congressman. Hindi ito mga makabayan. Tingin ko matitino eh. Manila Congressman Abante at One Rider Party List Representative Gutierrez nag-author ng House Resolution 1477 urging national government agencies to cooperate with ICC. Anong ibig sabihin nun? Ang ICC, ang House, gusto na nilang papasukin ang ICC. Samantalang earlier this month, merong House resolution din authored by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo plus 19 others. Resolution calling for the full support, unequivocal support of the House in defense of President Duterte. Yun ang tunay. Ngayon nagbago ang ihip ng hangin. Despite, okay,
ilang beses nang nag-pronounce ang presidente na hindi papasukin ang ICC dahil wala silang jurisdiction. Very clear. Ilang beses yan. Ano pa? Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Enrile. Ganon din, sabi niya. Galit pa nga si Secretary Enrile. Sabi niya, arestuhin natin yan, ICC, pag dating sa bansa. Wala silang pakialam. The same thing, Solicitor General Guevara. Walang karapatang pumasok ang ICC. Nako, biglang nagbagong ihip ng hangin itong si Boying Rimulya. Yung unang resolution ng Makabayan Black, sabi niya, we will study. Ito, sinundan na naman ng isang House resolution urging na, tapos pinag-aaralan. Ito na yung delikado. Gumugulong ang proseso sa House at maglalabas ng strongly worded resolution yan, urging the Philippine government na makipag-cooperate tayo sa ICC. So, ang habang-abang dito ngayon, ano ang desisyon ng Pangulo? Kasi itong usaping ito is an executive function. It is the President who will decide. Itong House, legislative sila, well, pwede yun, mag-resolution sila. Resolution man lang. Kailan, dito mo makikita na parang hindi na marunong sumunod itong si Speaker Martin Romualdez ng policy o yung linya ng presidente. Dapat susunod siya doon sa linya. Anong linya ng presidente, ng administrasyon? Hindi papasukin ng ICC. Gusto ng House, papasukin. So, anong motibo? Ang target nila talaga mga Duterte. To me, this is part of politicking. Kasama na yan itong pagpapalaya kay ex-senator De Lima na plinansya na talaga, linutong Macau. Remember, 2 days bago pinalaya si De Lima, sinabi na ng puting ahas ni Marlica na palalabasin at nagkatotoo nga palalabasin. Ang purpose is siraan si former President Duterte, papasukin ang ICC, then imbestigan si Tatay Digong, later on pati si BP Inday Sara, iimbestigan din ng ICC. All toward that objective of destroying the political career ng mga Duterte. Yan po ang sitwasyon natin ngayon at hignan natin. Ako, ang panawagan ko, kung may prayer, sana masalbar pa yung pagkakaisa ng unity. Dahil ang number one na makikinabang nito pag tuluyan ng nawasak ang samahan ng President and Vice President, Speaker of the House, na hati-hati na, ang taong bayan ang mag-suffer. At ang number one na makikinabang ang mga Makabayan Black na lumalabas, nakipagsabuatan sila sa Speaker of the House. Isa pa yan, impeachment, kaabang-abang din yan. Sa tingin ko, they are just waiting for the right time na i-file ang impeachment complaint. Aktan na offend ang ating BP itong ginagawa ngayon sa Kamara, kaya ito, nagsalita siya. Ito po ang first time na may mabigat na salita galing sa ating BP. Tingnan nyo, nung issue sa confidential funds niya, very cool siya. Let's get united. Kalmado lang. Huwag kayong sasama sa mga hakbang na makakasira sa bayan. But this time, wala na. Talagang nagbitiw na siya ng mabigat na salita. Kasi, una, ang stand ng presidente, huwag papasukin.
Very clear. At hindi pa binabago ng ating presidente ang stand na huwag papasukin. Talagang nakakainis nga naman, itong House of Representatives, 3 resolution na ang na-file. Okay? 3 resolutions na. Una, yung Makabayan Black, nag-file ng resolution urging the PBBM admin na papasukin ng ICC. Sinundan ng pangalawang resolution by Congressmen Abante and Gutierrez para ganun din. Pangatlo, si Albay Representative Edsel Lagman. So, 3 na. Bakit? Ganito na lang na tuloy-tuloy yung mga, baka nga madagdagan pa ito mga resolution na ganyan. Palagay ko ito na yung rest back ng mga kongresista na natamaan, nasaktan sa statement na bintawan ni Tatay Digong na Congress is the most rotten institution in our country. Nasaktan sila, kaya ito na. Nag-usap-usap na sila para papasukin ng Okay, so ito. In her statement, sabi dito sa news, Sara said that the lower chamber must respect Marcos' previous stance of not supporting ICC probe. Hindi pa naman nagbabago ang presidente. Not unless nagbago na siya. As of now, wala pa akong narinig na salita ng presidente na nabago na ang kanyang posisyon. So, ito yung exact statement ng Vice Presidente. Given this clear standpoint, meaning standpoint of the President, we urge the House to respect the position of the President who is the chief architect of our foreign policy. So itong pagpapapasok sa ICC, it's a foreign entity. Foreign policy yan. So ang matutupad, hindi yung mga kongresista, di ba? Ang matutupad, ang chief foreign architect at walang iba kundi ang Pangulong Marcos. Okay? Sabi ng ating Vice Presidente, allowing ICC prosecutors to conduct their probe in the country is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrade our legal institution. Labag sa konstitusyon ang pagpapasok ng ICC sa bansa at sampal. Kaya nga sabi niya, do not embarrass our justice system. Ito, yung another word na ginamit niya. Let us not, sabi ng vice, let us not insult and embarrass our justice system by showing the world that we believe only foreigners have the ability to provide justice and fairness in our own country. Yan po, mabigat. So, para bang pamilya, may problema sa aking pamilya. Nagtawag ako ng ibang pamilya para i-resolve ang problema sa akong pamilya. Anong klaseng head of the family ako? Di ba? Walang paninindigan, walang balls, walang, as in wala. So, the ball is on the hands of the president. Kasi siya ang amahan, siya ang ano. So, ito na, ulitin ko. May pangatlong resolution. Last Monday. Ano ba ngayon? Yeah, Monday. Edsel Lagman. Bakit daw papasukin ang ICC? According to Congressman Lagman. So as not, okay,
civilians' lack of trust in the third resolution was filed on Monday by Representative Lagmay, who urged Marcos to cooperate with the ICC to prevent the country from appearing as a renegade in the community of nations. Para ba daw, para hindi tayo nagre-rebelde, renegade. Nako, Mr. Congressman, hindi mo ba alam na nag-withdraw na tayo sa ICC? Kung sinasabi mo, renegade, nagre-rebelde sa community of nations, kung aalis tayo sa United Nations, pwede mong sabihin na renegade tayo. Hindi naman po tayo umaalis sa United Nations. Honorable Congressman Lagman, ito ICC, voluntary ang pag-join. Maraming hindi member. Example, US, hindi member. Ano pa? I think, correct me if I'm wrong, Russia, hindi rin member. China. Yung mga malalaking countries, hindi naman member. Tayo, umalis tayo. Kasi, lumalabas nakikialam na itong ICC, ginagawa tayong parang hindi tayo sovereign country. So, ulitin ko, lahat ng mga ito, nakita ko is nasaktan si Speaker of the House, nasaktan ang mga congressmen, congresswomen sa pahayag ni PRRD na most rotten institution sila kasi ayaw nilang magpa-audit. Ang solusyon po ito, mga kagalang-galang na lawmakers, magpa-audit kayo to prove once and for all nga hindi kayo rotten. Sabi nga ni Attorney Panelo, dati na daw yan. Mulat sa poll, kahit sinong presidente, ang image ng Congress, yan. Kasi nga, hindi ina-audit, certification by, liquidation by certification lang. Samantala, ang ibang branch of government, example, Supreme Court. That's another branch. May fiscal autonomy. Bakit nagpapa-audit ang mga ang mga justices? With resibo. Lahat. Kahit ang mga constitutional bodies nag-liquidate by resibo. Bakit Congress lang ang walang resibo? Kaya hindi nyo maalis ang perception ng taong bayan, kayong mga honorable congressmen, na there is something fishy, may tinatago kayo dahil kayo lang ang institusyon na walang resibo. Hindi nyo pera yan, mga kagalang-galang na kongresista. Kami po, mga taxpayer, we are demanding right to know, constitutional right to know, ng mga taxpayers, paano nyo ginagastos ang pera namin. That's the issue. Hindi yung dahil nasaktan kayo, na tinawag kayong most rotten institution, papapasukin nyo ang ICC. Diba, lumalabas na kayo, anong tawag doon? Gustong maghiganti. Dahil lang may former president na matapang na nagsabi ng totoo. So, yun po. Salamat, BP Sara. Tama, iniinsulto nila ang justice system itong ginagawa ng mga kongresista.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang halos hambalusin nga ni VP Sara Duterte ang mga tambaluslos na ito dahil sa pambabastos sa justice system ng bansang Pilipinas. Kaya naman talagang kahihiyan nga ang natanggap ni Romualdez ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs na talagang pinaghahari-harian nga nila ang bansang Pilipinas na dapat nga talagang ma-impeach sila. Dapat si Kuting na at si Romualdez ang ma-impeach at mapalitan na at si Vice President Sara Duterte na ang mag-lead sa bansang Pilipinas. Paniguradong maayos pa ang mga problema dahil kung titignan natin ngayon, talagang on hands nga si VP Sara Duterte at talagang ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.